Sa nakaraang video, nagulat si Patrick nang may darahan na lumitaw sa lugar na iyon. Nagtaka siya kung ano ang layunin nito. Nagtanong si Patrick, "Hoy, ikaw dyan. Kaninong utos ang sinusunod mo para bantayan ang lugar na to?" Hindi sumagot ang darahan, bagkus ay umatake ito gamit ang espada. Na-deflect naman ito ni Patrick gamit ang kanyang kaliwang braso. Habang pinagmamasdan ng espada, napansin ni Patrick, espada ito ng kasamaan, delikado dahil kinakalawang nito ang sandata ng kalaban. Sinubukan pa ni Patrick na makipagkasundo, "Pwede ba nating ayusin to ng mapayapa, bilang kapwa undead?" Pero hindi siya pinansin ng darahan at nagpatuloy sa pag-atake, kaya't umatras si Patrick at umilag. Napabuntong hininga siya at sinabi, "Hindi man lang sumasagot kahit may katalinuhan ka bilang undead, ibig sabihin, may tinatago ka." Gumamit si Patrick ng low-class magic para mad-ulash ang darahan at bumagsak ito. Sinamantala niya ang pagkakataon, dinampot ang isang short axe, nilagyan ito ng strengthening spell, at pinukpok ng malakas ang darahan, tinapos agad ang laban. Kinuha niya ang espada ng darahan at sinabi, "Hiramin ko na to, mukhang hindi mo naman ginagamit." Gamit ang mabibigat na strike, tuluyang tinalo ni Patrick ang darahan. Pagkatapos, sa silid ng Lord, nagising si Lala dahil sa lamig. "Hello po mga kakwento, humihingi po ako ng paumanhin dahil nagkaroon po ako ng pagkakamali sa mga pangalan sa nakaraang video. Simula po ngayon, ang pangalan po ni Listen ay papalitan na po ng Lala, at si Eros naman po ay magiging Erebos. Maraming salamat po sa inyong pangunawa at suporta." Balik sa kwento, laking gulat ni Lala nang makita si Patrick sa harap niya. Nagtanong si Patrick, "Magandang gabi. Nakakagambala ba ako sa pagtulog mo?" Nanlaki ang mga mata ni Lala at galit na sumigaw, "Paano ka nakapasok dito sa gitna ng gabi?" Kalma lang na sumagot si Patrick, "Obvious naman siguro. May kailangan ako sa'yo." Tinanong niya kung siya si Lala at pagkatapos ay binati siya. Sinabi pa niya, "Bibigyan kita ng 5 minuto. Ipasummon mo na ang lalaking kasama mo kanina." Matapos ang 5 minuto, humingi ng paumanhin si Patrick, "Pasensya na at gin-icing ko kayo sa 10 oras ng gabi," habang inilalapag ang ulo ng darahan sa mesa. Nagulat si Lala at nagtanong, "Ano to?" Sumagot si Patrick, "Hindi mo ba talaga alam? Helmet yan ng darahan." "Lord, no Lala Ator, bakit ka nagtatrabaho kasama ang isang undead?" Nagalit si Lala at sinabi, "Ano bang sinasabi mo? Anong undead?" Napailing si Patrick at sinabi, "Kung umaarte ka pa rin, ibig sabihin ba hindi mo talaga alam kung sino ang pinagtatrabahuhan mo?" Hindi na ako magugulat, bilang isang lord na hindi alam ang nangyayari sa sarili niyang teritoryo. Biglang sumingit si Humo at sumigaw, wala nang saysay makinig sa kasinungalingan nito. Tawagin ang mga gwardya at dakpin siya. Ngunit bago pa makagalaw si Humo, si Patrick ang naunang nagsalita. "Ako mismo ang pumatay sa darahan sa basement prison ng mansion na to." Kinabahan si Lala at nagtanong, "Sa basement prison?" Tumango si Patrick, "Oo, nasa basement mo, nakatambak ang mga bangkay." Dagdag pa niya, "At para sa dagdag na impormasyon, ang lalaking katabi mo ngayon, isa rin siyang undead." Habang sinasabi ito, inilabas ni Patrick ang kanyang espada at itinapat kay Humo. Galit na galit si Lala at sumigaw, "Hindi ako maniniwala. Iniinsulto mo ba ako? Ang taong ito ang nangako ng kaligtasan ng Hasten. Tapos aakusahan mong isa siyang undead." Napatawa si Patrick at nagtanong, "Kung ganun, alam mo ba kung sino talaga ang banta sa Hasten?" Muling sumingit si Humo para pakalmihin sila. "Sir Knight, kanina mo pa sinasabi, helmet daw ito ng isang darahan. Hindi basta-basta nakikita ang ganitong klase ng undead." Excited na, tumugon si Patrick, "Oo nga. Ako rin halos hindi makapaniwala. Pero may napansin ako, abnormal ang kilos ng darahan. Hindi siya nagsasalita, kahit dapat may katalinuhan siya bilang elder undead." Pagkatapos sunugin ang kaluluwa nito, sinuri ni Patrick ang armor at nakita niya ang isang magic circle sa loob, may nakaukit na pangalan, Masham. Ipinaliwanag niya na si Masham ay ang vice captain ng raid force na sinubukang patayin ang isang brutal undead 30 taon na ang nakalilipas. Matagal nang nawala si Masham pagkatapos ng raid.
Tinanong niya si Lala, sino sa tingin mo ang brutal undead na iyon na tinangkang patayin? Tahimik si Lala at nagtanong, sino nga ba? Kaya iniba ni Patrick ang tanong. Itinutok niya ang espada kay Humo at sinabi, ganito na lang, saan matatagpuan ang brutal undead na kilala sa pangalang Erebos, Mr. Undead Underling? Namumutla na sa kaba si Lala. Hindi ko alam. Hindi ba boss yan sa Great Evil Dungeons? Samantala, tumawa si Humo. Nagtanong si Lala, akala ko ba tutulungan mo kami at ang teritoryo? May masamang ngiti si Humo at sinabi, nagbago ang plano. Mukhang hindi na mapayapang mareresolba ang lahat. Nagtanong si Lala, anong ginagawa mo? Hindi sumagot si Humo at naghanda ng mag-cast ng spell. Pero mabilis na kumilos si Patrick, pinutol ang braso ni Humo at tinutukan silang dalawa ng espada. Nagtanong si Lala, totoo ba na isa siyang undead? Pagkatapos bumalik si Humo sa tunay niyang anyo, inamin niya, ako si Humo, isang undead. Lilipulin ko kayong lahat at gagawin ko ang lupain ito bilang lupain ng mga patay. Dapat kayong magpasalamat na iniaalok namin ang kaligtasan ninyo. Pinaliwanag niya na lahat ito ay bahagi ng plano ng Lord of the Undead, ang Immortal King Erebos. Napailing si Patrick. Hindi ko inakalang aabot sa ganito. Hindi ba kilala ang mga undead sa pag-atake ng sabay-sabay? Hindi ko inasahan na magiging organisado at strategic pa sila. Sumagot si Humo, nakita ko na ang potensyal mo mula pa nung una. Hindi ko inaasahan na matatalo mo si Masham. Sumagot si Patrick na ito ang unang beses na pinuri siya dahil tinalo niya ang tauhan ng kalaban. Napangiti si Omo at sinabing nakakaintriga raw si Patrick, lalo na't parehong undead sila, pero bakit hindi siya nagsisilbi kay Lord Erebos? Nagtanong si Lala kung undead din ba si Patrick. Naisip ni Patrick na baka nadiskubre na siya, kahit undead pa rin, kailangan pa rin ng leader para pamahalaan ang lupa at makipagtulungan sa kanila. Hindi niya intensyong saktan si Lala. Binanggit ni Patrick na nagiba ang mood niya, kaya't pinutol niya ang kabilang braso ni Omo at sinabing mas mabuting sumunod na lang siya sa mga utos niya. Tinanong ni Omo kung gagana ba ang pagbabanto laban sa isang undead. Sagot ni Patrick, hindi tatakot si Omo sa pagbabanta, pero dapat niyang pag-isipan ang magiging consequence kung hindi siya makikipagtulungan. Binalaan niya si Omo na ang kasama niyang tao ay mas malakas pa kaysa sa inaakala niya, at maaaring guluhin ang buong plano nila. Natuwa si Omo sa narinig at sinabing baka pati mga tao maapektuhan. Nilinaw ni Patrick na hindi sila kakampi ng mga tao at pinilit si Omo na magsabi na lang ng totoo kaysa mag-aksaya ng oras. Humingi din si Patrick ng impormasyon tungkol sa superior ni Omo. Pumayag si Omo at nagtanong kung alam ba ni Patrick kung paano nagiging elder ang isang undead. Ipinaliwanag ni Patrick na walang tanong-tanong, diretso sagot. Ikinwento ni Omo na ang pagiging elder ay isang rare phenomenon na nangyayari dahil sa isang supernatural event o dahil sa sobrang tindi ng galit. Ang isang elder ay kayang lumaban ng mag-isa sa 1,000 zombies, at si Lord Erebos ay kayang lumikha ng mga elder gamit ang kanyang magic. Ang pag-isolate sa hasten at pagtatatag ng relihiyon ay para sa layunin ng paglikha ng elders, pinapahina nila ang mga kaluluwa ng tao, ginagamit ang relihiyon para pasunurin at i-isolate sila. Nagsalita si Patrick na naiintindihan na niya ngayon. Pero nagtaka siya, bakit ang daming bangkay sa underground jail? Sagot ni Omo, para iyon sa paglikha ng mas maraming elders. Plano nilang sirain ang Empire. Nag-alala si Patrick kapag bumagsak ang Empire at lahat ng tao naging undead, lalaki ang kapangyarihan ni Eros at mas madali niyang maaabot ang mga 7 Great Evil Dungeons. Napangiti si Omo, sabi niya madalas huli na ang realization, sabay casting ng isang powerful dark curse spell. Tanong niya, akala ba ni Patrick na mapipigilan siyang mag-cast ng magic kahit pinutol na ang kanyang mga braso? Tumawa si Patrick, pinuri pa si Omo sa galing nito, kaya nitong mag-cast gamit lang ang salita. Sagot ni Omo, hindi siya tapat na nagsalita, walang makakalaban kay Lord Erebos. Ang tanging makakalaban daw ay isang ancient monster na matagal nang natutulog. Walang makakawasak sa plano ng Lord niya. Habang naghahanda si Omo mag-cast ng isa pang spell, pinutol ni Patrick ang binding spell gamit lang ang lakas niya.
Nagtanong si Patrick kung pagsasama-samahin lahat ng sinabi mo, at kung lumabas man ang ancient monster na iyon, mababasag ang plano nyo, hindi ba? Sumagot si Omo, puro kalokohan daw ang sinasabi ni Patrick. Pero biglang bumagsak ang bubong ng mansion at natabunan si Omo. Nakaupo sa ibabaw ng gumuhong bubong si Swallow. Napangiti si Patrick at sinabing sakto ang timing. Nang hamupa ang alikabok, nakita ni Lala si Mel's na nagrereklamo habang si Swallow naman ay nakaupo sa mga gumuhong bato. Nagkunwaring walang anuman si Swallow at tinanong si Patrick kung ano ang nalaman niya. Sumagot si Patrick na halos lahat ay nakuha na niya. Nalito si Lala at napatingin kay Swallow, na napabuntong hininga at tumingin sa itaas. Biglang umatake si Omo, nagcast siya ng spell kay Swallow, pero madali itong hinarang ni Swallow at mabilis na pinigil si Omo gamit ang kanyang kapangyarihan. Nagulat si Omo sa lakas ni Swallow at napaisip kung saan nanggagaling ang kapangyarihan nito. Pinutol ni Patrick ang iniisip ni Omo, pinaalala sa kanya na huwag maliitin ang lakas ng kanilang kasama. Nagulat si Omo sa nangyayari, nagtaka kung paano nagpakita ang ancient monster at bakit hindi niya naramdaman ang crystal energy sa taas. Na-realize niya na si Mel's ay isang Demon King base sa energy nito. Naisip niyang kailangan niyang magpaliban at ipaalam ito kay Lord Erebos. Habang nag-iisip siya tungkol sa ancient monster na nagtatago matapos ang insidente sa Lies, bigla siyang tinamaan ng isang atak na nagdulot ng pagsabog. Nang hamupa ang alikabok, nakahandusay si Omo sa sahig, inuubo at sinabing, huli na kayo. Sumagot si Mel's, ang daldal mo, sabay cast ng spell para burahin ang kaluluwa ni Omo. Napansin ni Swallow na kahit paalis na ang kaluluwa ni Omo, nakangiti pa rin ito. Ipinaliwanag ni Mel's na baka dahil undead siya kaya ganoon ang reaksyon. Bago tuluyang mawala ang kaluluwa ni Omo, sumigaw ito, sambahin siya. Bumaba na ang aming Panginoon sa lupa. Nagtanong si Patrick, Boss, alam mo ba ang ibig sabihin nun? Sumagot si Swallow, oo. Kita ko na, mukhang pinaghandaan niya talaga ang entrance niya. Samantala, sa labas ng mansion, may mga naglalaro ng chess. Napansin ng isa sa kanila ang kakaibang itsura ng langit. Tanong niya, Oy, hindi ba parang iba ang langit? Sumagot ang isa, paano naman? Kasabay nito, tumatakbo si Rosalina habang lumilingon-lingon sa likod. Tinawag ni Toth ang pangalan niya, at nagtanong si Rosalina kung gising na ba siya. Sagot ni Toth, dapat ako ang nagtatanong sayo, saan ka ba nagpunta? Sagot ni Rosalina, pumunta raw. Siya sa Jarbet Plaza para magpalamig ng ulo, pero bigla siyang nagsisi na nabanggit ang lugar dahil alam niyang polluted iyon. Nagsorry na siya agad, inaasahang magagalit si Toth. Pero laking gulat niya, hindi nagalit si Toth. Sabi pa niya, nagdesisyon ang kapitan at iba pa na lisanin ang Hasten kinabukasan ng gabi. Pinagpatunay ni Toth ang pagsisilita, hindi pa rin nagtitiwala ang captain sa mga knights at inalok ni Toth na ipaliwanag pa habang nasa biyahe sila. Kalaunan, sa isang lugar kung saan nagkapatong-patong ang mga bangkay, naalala ni Toth ang mga magulang ni Rosalina na nakalibing doon. Binanggit niya na kapag umalis sila, hindi na sila makakabalik. Hinayaan niyang si Rosalina ang magdesisyon kung ano ang susunod nilang gagawin. Sabi ni Rosalina, dapat daw alam na niya ang sagot, pero hindi pa rin niya maintindihan kung bakit gustong lisanin ng captain ang Hasten. Tinanong niya kung wala pa bang pag-asa ang Hasten at nagmungkahi na maghintay pa ng kaunti. Sagot naman ni Toth, hindi niya susubukang kumbansihin ito, dahil ang relihiyon ay personal na desisyon. Pinanto niya na walang kasiguraduhan kung hintayin lang ang kaligtasan, habang nasa mahirap na kalagayan ang mga magulang niya. Binigyang diin ni Toth na ang gawa, hindi lang paniniwala sa isang Diyos, ang tunay na makakapagdala ng kaligtasan. Dahil dito, napaisip si Rosalina kung paano siya makakatulong sa kaligtasan, at pinatatag nito ang kanyang loob. Sumang-ayon siya sa pananaw ni Toth, kinuha ang torch niya, at matapang na lumapit sa mga bangkay para sunugin ito. Pero bago niya maisegawa, pinigilan siya ni Simon Magus, isang pari na kilala nila, at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa 10 oras ng gabi. Tinanong ni Toth kung sino siya, pero nakatuon si Simon sa pagtatanong sa motibo ni Rosalina. Sinubukan ni Rosalina na makiusap kay Simon, pero sa aksidente,
nadikit ang torch sa damit ni Simon at nasunog ito. Nag-alala si Toth at sinabing bitawan na niya ang damit, habang si Rosalina naman ay sinabihang patayin ang apoy. Ngunit hindi sila pinansin ni Simon Magus at itinulak si Rosalina, kaya nasalo siya ni Toth at pareho silang bumagsak. Habang nasusunog, lumantad ang tunay na anyo ni Simon, isa pala siyang undead. Gulat na gulat sina Toth at Rosalina. Nakilala ni Toth na undead ito, pero pinatahimik sila ni Simon gamit ang isang spell, dahilan para magsimulang gumalaw ang mga bangkay. Nang tanungin ni Rosalina kung ano ang nangyayari, sinabi ni Toth na kailangan nilang tumakas. Matapos nilang harangan ang pinto, sabi ni Toth na makakakuha sila ng kaunting oras. Pero biglang nadapa si Rosalina at sinabi niya hindi na niya maigalaw ang binti niya. Lumapit si Toth sa kanya at sinabing wala na silang ibang pagpipilian, mas ligtas man ang manatili sa loob, hindi pa rin sigurado ang unang palapag. Kaya nagpasya silang pumunta sa second floor. Pumayag si Rosalina, pero hirap siyang igalaw ang binti niya. Inalok siya ni Toth na sumakay sa likod niya, at nagpasalamat si Rosalina, sabay sabing baka mapagod si Toth. Sumilip si Toth sa bintana at naisip, makakaligtas kaya silang dalawa. Bago pa siya tuluyang lamunin ng pag-aalala, napansin ni Rosalina ang mabahong amoy sa paligid at tinanong kung galing ba iyon sa mga bangkay. Nag-aalala, nagtanong siya kung ligtas na ba sila. Sagot ni Toth, hindi pa, delikado pa rin, kaya kailangan niyang manatiling alerto kung gusto niyang mabuhay. Nang tanungin ni Rosalina kung anong ibig niyang sabihin, hindi sumagot si Toth at lumapit sa isang bangkay. Pinahid niya ang scarf niya sa dugo nito. Nagtataka si Rosalina at tinanong kung anong ginagawa niya, pero hindi sumagot si Toth. Kumuha siya ng sandata mula sa patay at biglang binuwelta sa direksyon ni Rosalina, kaya napapikit siya sa takot. Pagdilat niya, nakita niya si Toth na hawak ang kanyang pendant at sinabing, matagal na niya itong gustong sabihin, dapat maniwala na siya sa isang bagay na mas kapani-paniwala mula ngayon. Nagtanong si Rosalina kung bakit hindi niya agad sinabi na takot siya. Pero bago pa sila makapag-usap pa, narinig nila ang malakas na pagbagsak ng pinto. Sabi ni Toth, nabasag na ang pinto. Nagpanik si Rosalina at nagtanong kung anong gagawin nila. Sagot ni Toth, ano pa nga ba? Kailangan nilang kumilos. Nagdesisyon si Rosalina na maghanap ng kahit anong bagay na maaaring gawing sandata. Hindi sumagot si Toth at diretso siyang nagtungo sa pinto. Nagtataka si Rosalina at tinanong kung saan siya pupunta. Nginitian siya ni Toth, sabay labas ng kwarto. Ginamit niya ang scarf na puno ng dugo para isara ang pinto. Iniisip niya, sa ganitong paraan, hindi nila maaamoy si Rosalina. Natakot si Rosalina at sumigaw, anong ginagawa mo? Huwag mo akong iwan dito. Sumagot si Toth, hanggang kailan ka aasa sa iba? Matagal ka ng pabigat, makinig ka ng mabuti, huwag kang magingay, kahit ano pa ang marinig mo, huwag kang kikilos. Hindi nagdalawang isip si Rosalina at agad tinakpan ang bibig niya. Sabi ni Toth, ayan, nakikinig ka na rin sa wakas, at sa isip niya mas mabuti na to kaysa mamatay tayong pareho. Tumakbo si Toth papunta sa mga paparating na zombies, humihingi ng tawad si Toth dahil lagi niya itong kinukulit noon, sabay sumunod ang tunog ng mga nabaling buto. Habang si Rosalina ay umiiyak, walang magawa kundi manahimik at makinig sa nagyayari. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.